Amen. Magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na pong araw na punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin para sa araw na ito. Amen po ba? Amen yan. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Di ba? Ano bang Huwebes natin? Thrilling Thursday. Parang nakakatakot naman yung dating, di ba? Makakaisip tayo dyan. Ako pa rin ang kasama nyo ngayon, si Kuya RJ, para sa ating, ang inyong kalakbay, para sa ating pagninilay sa ating ebanghelyo. Napakaganda po ng pag-uusapan natin sa araw na ito, no, yung ebanghelyo natin. And naniniwala ko na ikaw mismo, kapag binasa mo yung ebanghelyo, magkakaroon ka din ng sarili mong refleksyon. So kung meron kang refleksyon, again, basahin niyo po yung Bible, yung gospel po natin, kahit yung gospel po muna, unti-unti. Tapos, tsaka mo pag-aralan yung first reading, di ba? Second reading, gospel, i-connect mo dun sa responsorial psalm, di ba? It's one way of learning on how to deepen our relationship and our faith to the Lord Jesus Christ. So, are you ready? Ready ka na ba para sa ating ebanghelyo, para sa araw na ito? Kung handa ka na, tayo ngayon ay sama-samang manalangin. Let's pray our favorite prayer sa feast, ang novena to God's love. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Ang ating pong ebanghelyo ay mula po kay San Mateo, chapter 16, verses 13 to 19. At ito po yung sabi, nung dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea Philippi, tinanong niya ang mga disciples niya, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa Son of Man? Sabi po nila, siya, si John the Baptist, yung iba naman si Elijah, at yung iba naman si Jeremiah, o kaya isa sa mga prophets, sagot nila. Tinanong uli sila ni Jesus, pero para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Peter, kayo po ang Christ, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, very good ang sagot mo, Simon na anak ni Jonah. Hindi tao ang nagpahayag sa iyo nito, kundi mismong ama ko na nasa langit. Sinasabi ko sa iyo, ikaw, si Peter, at itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang aking church, at hindi magtatagumpay laban sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi sa kaharian ng langit, at ipagbabawal sa langit ang anumang ipagbawal mo dito sa lupa. Pinapayagan sa langit ang anumang payagan mo dito sa lupa. Amen. Lord, for today, sana po makuha namin at maramdaman namin ang iyong presensya, matanggap namin ang iyong mensahe, at maibahagi namin itong mensaheng ito sa mga mahal namin sa buhay, sa mga tao na kapaligid sa amin. At lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, napakaganda nga po ng ating reading ngayon, ng ating Bible verse. Ang gusto ko lang pong mensahe dito mga kapatid, kahit sino ka man, kahit ano ka pa man, kapag ikaw ay nag-yes kay Lord, something big is going to happen to you, no matter who you are. Just say yes to God. At alam mo, mahalaga ka, importante ka. Katulad na lang, di ba, kay Pedro, di ba? Si Pedro ay isang, mangingisda. Ano pa yon? Si Pedro ay isang, merong hindi magandang ugali, mainitin ang ulo. Pero pinili siya ni Lord para maging leader. Ito po yung isa ko sa natutunan, it's not a higher calling. Meron po tayo lahat, meron po tayo pare-parehas na calling. But there's a higher standards and alam mo parang higher standards of discipline and higher responsibility. Kumbaga, higher standards of judgment. Bakit? Kasi leader ka. Kumbaga, ikaw yung sinusundan, pinakikinggan ng mga tao, hindi po ba? At naniniwala ko mga kapatid, whenever you, no matter who you are, ulitin ko lang, no matter who you are, no matter what you have done, God is calling you. God is calling you. Tinatawag ka ni Lord. Tinatawagan ka ni Lord. Kung cellphone yan ngayon, kung yung napapanahon ngayon,
Malamang tinitext ka niya. Malamang may nakita ka sa feed. And some way, somehow, meron kang kurot na nararamdaman na para bagang, teka lang. Hindi kaya ito yung pagtawag nga ni Lord sa akin. Ang tanong lang naman sinasagot mo ba? Kasi naniniwala ko kapag sinagot mong tawag ni Lord, hindi ko naman sinasabi magiging perfecto, plansyado ang lahat. No, there will still be challenges. Ang pinagkaiba lang, kasama mo si Lord. Naniniwala kang nandyan si Lord. Kasama mo, karamay mo. Sa gitna ng mga pagdadaanan natin, sa mga challenges, sa mga tests, sa mga temptations na kakaharapin. And you are important. You're valuable. Kapatid, di ba nga sabi nga natin, kahit sino ka man, tinatawagan ka ni Lord. Sa pagsagot mo, alam mo yon, you have a role to fulfill. Di ba? Meron kang, alam mo yon, assignment. Ano yung assignment na yun? Maging katulad niya, maibahagi ang pag-ibig niya, at maparamdam ang presensya niya sa ibang tao. Ang tanong lang naman tutugon ka ba? Hindi mo ba? Maging sino ka man, maging anuman ang nagawa mo, tinatawag ka ni Lord para maging katulad niya. So, handa ka na bang sumagot sa tawag ni Jesus? Handa ka na ba na maging katulad ni Pedro? Di ba? Katulad ni Pedro na naging leader ng ating simbahan. Unang leader ng simbahan. Hindi po ba ng ating church? So, handa ka na bang maging katulad niya? Ayan. So, tangi yun ang manalangin. Lord, kung ano man ang pumipigil sa amin sa pagtugon ng iyong tawag, sana po, Panginoon, ngayon, mabigyan mo kami ng lakas at tapang nang makasagot kami, makatugon kami sa iyong tawag, Panginoon. Nang maramdaman namin na sa aming pagtanggap, mas lalo naming maramdaman ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong kalinga. Nang sa ganun magkaroon kami ng tapang na maibahagi ang iyong mensahe, ang iyong grasya, ang iyong biyaya, at ang iyong pag-ibig sa aming kapwa. Lord, nakikita mo kung sino kaming talaga, nalalaman mo na kami ay mahalaga. Kami ngayon ay naniniwalang sa kabila ng aming mga pagkukulang, alam naming pupunuan mo ito at ikaw ang magiging dahilan kung bakit kami makakagawa na magagandang bagay dito sa mundo. At lahat ng ito, Lord God, pinapanalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Magkita-kita po tayo ulit bukas. God bless you. Continue shining His light because you are a blessing. God bless. Bye!